Alright mga amigos, mula nga po na maisakatuparan ni newly crowned super middleweight undisputed champion Terence Bud Crawford ang pagtalo kay Saul Canelo Alvarez at maging kauna-unahang 3-division undisputed champion sa 4-belt era, hindi maiwasan na maikumpara si Crawford sa one of the greatest fighters of all time na si Floyd Money Mayweather. Mainit na pinagdedebatiyan sa mga boxing forums at social media ang usapin kung sino ang mas matindi sa dalawang mandirigma. Ayon kay Crawford, hindi na dapat ito pagtalunan pa dahil si Floyd ang the best sa kanyang era habang siya naman daw ang the best sa kasalukuyang era. Pero para sa akin mga amigos, mas natitindihan ako kay Crawford kaysa kay Mayweather. At kung bakit? Narito ang tatlong dahilan kung bakit para sa akin mas magaling si Crawford kaysa kay Mayweather. Ngunit linawin lang natin na ang layunin ng bidyong ito ay hindi para yurakan ang legacy ni Mayweather, kundi timbangin lang ang bigat ng legasiya ni Crawford at Mayweather sa ibabaw ng ring. At paalala lang na ang inyong mga maririnig ay personal ko pong opinyon base sa aking sariling pag-aanalisa. Alright, umpisahan na natin. Number 3, Savage versus Strategic. Crawford's risk-taking versus Mayweather's matchmaking. Ang karir ni Mayweather ay hinubog sa mahusay na timing at maingat na matchmaking. Habang yung kay Crawford naman walang timing. Kahit nasa prime ka pa, kung ikaw yung pinakamatindi sa division niya, ikaw ang kanyang pupuntiryahin. He fights to prove, not just to preserve. Isang magandang halimbawa na lamang yan ay yung matagal na pagkagutom o pagkauhaw ni Crawford sa mga malalaking laban upang palaging patunayan na siya ang pinakamagaling sa kanyang dibisyon. Para mag-champion sa lightweight, kinailangan dumayo sa ibang bansa. Winalis ang junior welterweight division at naging ganap na undisputed. Kinatakutan sa welterweight division. Matagal na iniwasan pero sa bandang huli ay napatunayan pa rin niya sa pamamagitan ng impresibong panalo na palaging siya ang hari sa kanyang dibisyon. Madalas na maliitin at pagdudahan na hindi niya kaya ang kanyang mga kalaban. At nitong September 13 nga lamang po, muli na namang ginulat ni Crawford ang mga hindi naniniwala sa kanya ng kanyang talunin ng Mexican boxing superstar na si Saul Canelo Alvarez, kung saan kinailangan pa niyang umakyat ng dalawang dibisyon from 154 pounds to 168 pounds upang patunayan na siya ang pound for pound king. At ang mas matindi pa rito, tinalo niya si Canelo ng walang hinihingi mga partida o kung ano-anong kondisyones, tulad ng mga catch weight at rehydration clause. Sa kabilang banda, hindi naman nalingid sa kaalaman na nakararami na kadalasan sa mga laban ni Mayweather Jr., marami siyang hinihinging kondisyon na alam niyang magiging bintay niya sa laban. Siya ang nasusunod halos sa lahat ng mga bagay, mula sa sukat ng ring, bigat ng gloves, catch weights, rehydration clauses, saan at kung kailan ng laban, mga Olympic drug testing na hindi naman ginagamit noon sa pro boxing, pero dahil sa lakas ng impluwensya ni Mayweather ay nagagawa niyang maisama sa kondisyon ng kontrata. Si Mayweather Jr. ay hindi lamang magaling sa ibabaw ng ring, magaling din siyang pumili ng kalaban kung kailan dapat labanan ng isang kalaban, tulad ng ginawa niya kay Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya at Shane Mosley. Noong pinapaakyat siya ni Shane Mosley sa lightweight, panahon nasa junior lightweight pa lang si Mayweather dati. Naalala ko 32-0 with 30 knockouts ang record ni Mosley. Pero hindi agad umakyat si Mayweather. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na labanan si Mosley noong 4 na ang talo ni Mosley. Yung version ni Pacquiao na tumalo kay Hatton at Miguel Cotto, iniwasan din niya ni Mayweather. Hinintay niya munang umidad si Pacquiao dahil alam niya na ang estilo ng paikipaglaban ni Pacquiao ay brutal. Kaya't alam niya na kalaunan ay maaapektuhan ng wear and tear si Manny Pacquiao. So napaagulang, napaagaling pumili ng panahon at oras kung kailan dapat labanan ng isang kalaban. Kaya para sa akin, mas nagagalingan ako kay Crawford kaysa kay Mayweather dahil wala ng timing pa. Kahit prime pa ang kalaban, go lang. He fights to prove, not just to preserve. Now, punta na tayo sa number 2, Hall of Fame test. Crawford can beat them too. Kadalasan sa mga boxing debates, pinagyayabang ng mga Mayweather fans, Manny Pacquiao fans, Naoya Inoue fans, Canelo fans. Kadalasan yung bilang ng dami ng Hall of Famers na nakaharap o tinalo, mga dating world champions na tinalo, ang kanilang ginagawang sukatan. Tulad na lamang noong bago makalaban ni Errol Spence at ni Canelo si Crawford. Ang kanilang ibinabato kay Crawford ay wala pa daw po nakalaban si Crawford na mabigat, walang sikat. C-level, B-level fighters lang ang kanyang mga tinatalo. He's a great fighter. But if you look at his career, mention one elite fighter. Just mention me one elite fighter. So Postal wasn't elite? Who? Victor Postal. Who's that guy? Ricky Burns wasn't elite? What? Ricky Burns doesn't elite.
He's Okay. not elite. It's cool. Pero sa aking opinion po mga amigos, mali ang ganong klaseng pagkilati sa isang boksingero. Para sa akin, hindi sa lahat ng pagkakataon dami ng world champions na tinalo o Hall of Famers na tinalo ang dapat gawing sukatan para masabing mas magaling ka sa iba pang boksingero. Hindi naman kasi pare-pareho ng oportunidad ang naibibigay sa bawat boksingero. For example, Dimitri Bivol. Noong dominahin ni Bivol si Canelo Alvarez, wala pang mabigat na tinatalo si Bivol sa kanyang resume. Pero pinatunayan ni Bivol na hindi porke may mga 17 world champions nang tinalo si Canelo noong mga panahong yon ay no match siya kay Canelo. Hindi natulungan si Canelo noong 17 world champions na tinalo niya para talunin si Bivol. Si Errol Spence na tinalo ang mga mabibigat na sina Kell Brook, Sean Porter, Yordenis Ugas, Danny Sweep Garcia, Mikey Garcia. Nagmukhang amateur sa Terence Crawford na sinasabi nilang walang mabigat na tinalo. Si Canelo na mas mabigat ang dalawang dibisyon kay Crawford at mas mga dekalibre ang mga tinalo. Tinalo ni Crawford ng kumbinsido at pinatunayan ni Crawford na hindi basihan ang dami ng world champions o Hall of Famers na tinalo mo para madetermina na mas magaling ka. Ngayon may mga nagsasabi na dahil sa 23 world champions ang tinalo ni Mayweather habang 13 world champions lang daw ang tinalo ni Crawford. Ito ang kanilang basihan kaya sinasabi nila na hindi uubra si Crawford kay Mayweather. Well, kahanga-hanga naman talaga ang ginawa ni Mayweather na tumalo ng 23 world champions sa kanyang professional boxing career. Pero sa aking opinion po mga amigos, yung 23 world champions na tinalo ni Floyd Money Mayweather, sa tingin ko ay kayang-kaya rin talunin ni Terence Crawford. Fighters like Arturo Gatti, Sab Judah, Diego Corrales, Carlos Baldomir, Ricky Hatton, Shane Mosley, Miguel Cotto. Sa tingin ko ay hindi rin imposibleng tatalunin lahat yan ni Crawford kung nakakasabay din nila si Crawford sa kanilang era. Lalo na't nakita na natin si Crawford na tumanggap ng suntok mula sa dating light heavyweight champion na si Canelo Alvarez. At alalahanin natin si Mayweather may mga kontrobersyal na panalo pa yan. Samantalang si Crawford kung hindi unanimous decision, knockout o TKO lang ang kanyang mga panalo. Sa madaling sabi, mas kumbinsido dahil mas mataas din naman talaga ang kanyang knockout ratio. Now, punta na tayo sa number 1, Crawford's old school mentality. Mas gusto ko yung mindset ni Terence Crawford kesa sa mindset ng isang Floyd Mayweather. Eto mga amigos, hindi lang ako ang nagsasabi, maraming mga eksperto na rin ang nagsasabi. Maging mga dating world champions at kasalukuyang world champions. Para sa kanila nakasama ang impluwensya ng isang Mayweather sa kasalukuyang estado ng boxing. Sa pagsikat kasi ni Mayweather mga amigos, lumabas ang napakarami mga boksingero na takot isugal ang mga undefeated record. Takot matalo at kung mag-demand ng mga premyo ay sobrang lalaki samantalang tatakbo-takbo lang naman sa ibabaw ng boxing ring. Nauso ang mga boksingerong cherry pickers. Dahil sa pagsikat ni Mayweather natuto na ang mga boksingero ngayon naman lamang gamitin ang kanilang mga A-side status para makakuha ng bentahe. Dahil kay Mayweather nauso na rin ngayon yung sobrang tagal ng pagmamarinate sa isang laban. Dahil richest fight nga po sa kasaysayan yung Pacquiao versus Mayweather na minarinate ng halos 6 na taon, natuto na rin tuloy yung ibang mga boksingero na i-marinate ang kanilang laban ng sobrang tagal. Tulad nga po ng Canelo versus Benavides, Gervonta Tank Davis versus Shakur Stevenson, Tank Davis versus Devin Haney, at marami pang iba. Hindi katulad ni Crawford mga amigos, para sa akin mas magandang maging face-off boxing ang ganitong mentalidad ng boksingero. Old school mentality, parang panahon pa nila Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Roberto Duran at Thomas the Hitman Hearns. Para sa akin dun pa lang sa pag-take ng mga risky fight ni Crawford, masasabi ko nang mas magaling na siya kay Mayweather. Imagine nyo na lang yung ni-risk ni Crawford para labanan si Canelo. 2 dibisyon ang inakyat, undefeated record nakataya, at pagiging pound per pound. Samantalang si Canelo at Mayweather, bago mo mapapayag sa isang high profile fight, dapat sumunod ka muna sa kanilang mga kondisyones. Kaya naman para sa akin mga amigos, hindi ko maire-rate si Mayweather ng mas mataas kay Crawford. Sapagkat sa majority nga po ng kanyang karir, palagi siyang nasusunod sa mga kondisyon at palagi nakalalamang sa negosasyon. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha.